Habang mabilis na nagbabago ang technology ng global payments, dumarami na ang kumpanyang naghahanap ng mas murang bayarin, mas mabilis na transaction at mas matalinong paggamit ng kapital. Sa gitna ng pagbabagong ito, muling umaangat si XRP. Dati po siyang itinuturing na maliit na digital asset pero ngayon ay nagiging mahalagang bahagi na po siya ng mga business-to-business liquidity solutions. Ibig sabihin, ginagamit na sa XRP hindi lang bilang investment kundi bilang aktibong instrumento sa paglipat ng pera sa pagitan po ng mga negosyo. Ang mga ganitong uri ng paggamit ay nagpapakita na lumalawak ang tunay na utility ng XRP kaya maaaring magdulot po ito ng matatag na demand at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo sa long term. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung paano po nagsimula ang enterprise use case ni XRP. At ayan ang sabi po rito tungkol dyan ay the enterprise play starts with Ripple Labs Payment Network, RippleNet, and its on-demand liquidity or ODL service. ODL uses XRP as a bridge asset to instantly convert one fiat currency into another. Traditional systems require pre-funded Nostro accounts. ODL sidesteps that entire requirement. Paliwanag po natin yan. Nagsimula daw po ang enterprise use case na XRP sa project ng Ripple Labs na tinatawag na RippleNet. Kasama po rito ang serbisyo na on-demand liquidity or ODL kung saan ginagamit sa XRP bilang tulay para agad ma-convert ang isang fiat currency patungo sa isa pa. Kung sa traditional na system, kailangan po ng mga bangko na maghanda ng pre-funded accounts o tinatawag na Nostro accounts sa ODL system at hindi na ito kailangan. Ayan, sa ODL system po ay hindi na ito kailangan. Ginagamit ni XRP ang kanyang bilis at liquidity para mapabilis po ang transaction ng hindi nagbubuhos ng malaking pondo sa harap. Ang market impact po nito ay ang pagtanggal ng pangangailangan sa pre-funded accounts ay makakatulong po sa liquidity efficiency ng mga kumpanya. Kaya't maaari pong magdulot ng mas malaking demand kay XRP bilang liquidity asset. Sunod na tanong ay ano naman po ang tunay na halimbawa ng paggamit ng ODL? Sabi rito, in one real-world example, payments provider Tranglo enabled RippleNet's ODL across 25 payment corridors. The firm reported processing 250,000 transactions worth $48 million within its first 100 days. Ayan. Ang isang konkretong halimbawa po raw dito ay ang kumpanyang Tranglo na nagpatupad ng RippleNet's ODL sa 25 payment corridors. Sa unang 100 araw pa lang, nakaproseso na sila ng higit 250,000 transaction na may kabuuang halaga na $48 million. Ibig pong sabihin, hindi na ito teorya lamang. Gumagana na ito sa totoong mundo. Ginagamit na talaga ng mga negosyo sa XRP bilang tulay sa mabilis na palitan ng pera sa iba't ibang bansa. Sa market impact, ang ganito pong volume sa maikling panahon ay nagpapakita ng aktibong paggamit ni XRP na pwedeng magpataas ng market confidence at magdulot ng bullish sentiment sa presyo. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng liquidity sa mga negosyo ngayon? Sabi po rito ay for treasurers and global payment providers, lack capital is a major drag on growth. Traditional cross-border systems tie up large amounts of foreign currency liquidity. By using XRP, firms convert outgoing fiat into the token, move value globally in seconds, then convert back into local currency. Ayan po, para sa mga kumpanya na gumagawa ng international transactions, malaking problema ang tinatawag na lack capital. Sa lumang sistema, kailangan nilang maglaan ng malaking pera bilang foreign currency liquidity para lang makapagpadala ng pondo.
Pero sa paggamit po kay XRP, nagbabago ang laro. Ginagawa nilang XRP ang fiat, ipinapadala ito sa loob ng ilang segundo sa ibang bansa at agad itong kinu-convert pabalik sa local currency. Dahil po dito, hindi na kailangan ng malaking capital lock-in. Ang market impact po nito ay kapag mas maraming negosyo ang makakita ng ganitong benepisyo, mas dadami po ang gumagamit kay XRP sa tunay na operasyon na magpapataas ng transactional volume at liquidity demand sa market. Ano naman ang mga benepisyo ng paggamit kay XRP sa cross-border payments? Sabi rito, the benefits are multifold, lowering funding cost, fewer intermediaries, and increased transparency. Early adopters are remittance firms and SME payment providers who face high costs under legacy systems. Ayan, ang paggamit daw po kay XRP ay may tatlong pangunahing benepisyo. Una, mas mababa po ang funding cost. Pangalawa, mas kaunti po ang mga middlemen. At pangatlo, mas malinaw ang transparency ng bawat galaw ng pera. Kaya't hindi po nakapagtataka kung bakit ang mga unang sumubok nito ay ang mga remittance companies at maliliit na SME payment providers na hirap sa mataas na bayarin sa lumang sistema. Sa market impact, kapag patuloy po na lumawak ang paggamit sa mga kumpanyang ganito, posibleng magkaroon ng consistent buying pressure kay XRP bilang bahagi ng operational liquidity nila. Ngayon ay lumalawak ba ang commercial use cases ni XRP? Sabi rito ay while remittances remain a headline use case, B2B cross-border payments are gaining traction. Platforms using Ripple's ODL can pay suppliers, employees, or partners across countries quickly and cost-effectively. Reduce friction and payment supports global commerce and supply chain efficiency. Ayan. Oo, lumalawak pa ang gamit ni XRP. Bukod po sa remittances, pumapasok na po siya sa business-to-business payments. Ang mga kumpanya ngayon ay maaari pong magbayad ng kanilang suppliers, empleyado o partners sa ibang bansa gamit ang ODL. Sa ganitong paraan, nababawasan po ang friction sa mga bayarin at mas nagiging maayos ang daloy ng supply chain sa global market. Sa market impact, habang dumarami po ang B2B users, mas nagiging stable ang demand kay XRP at mas lumalalim po ang kanyang market liquidity na karaniwang dahilan ng gradual long-term price growth. Ano naman ang kakayahan ng XRP Ledger or XRPL sa scalability? Sabi rito, in addition, XRPL, the ledger underlying XRP, finalizes in 3 to 5 seconds, offering scalability and cost logic that traditional networks cannot match. Ayan, ang XRPL or XRP Ledger ay napakabilis. Natatapos ang transaction sa loob lamang ng 3 to 5 seconds. Bukod dito, napakababa ng fee kumpara sa traditional na banking networks. Ibig pong sabihin, hindi lang ito mabilis, kundi scalable pa. Kaya kayang-kaya nitong tumanggap ng libo-libong transaction bawat segundo nang hindi po bumabagal. Sa market impact, ang bilis po at scalability na ito ay magbibigay kay XRP ng bentahe sa institutional market, lalo na sa mga kumpanyang nagpuproseso ng malaking volume ng cross-border transactions araw-araw. Ngayon ay may mga balakid pa ba sa tuloy-tuloy na paggamit kay XRP? Sabi rito, adoption is growing, yet key risk remains. The volatility of XRP can be a concern for treasurers hedging exposures. Regulatory clarity across jurisdictions varies. Also, while many banks participate in RippleNet, not all use the XRP bridge asset. Paliwanag po natin yan, kahit lumalawak daw ang adoption, hindi pa rin nawawala ang mga panganib o risk. Una, nananatili pong issue ang volatility ng presyo ng XRP para sa mga kumpanya na kailangang i-manage ang kanilang exposure. Pangalawa, iba-iba pa rin ang regulasyon sa iba't ibang bansa, kaya may mga lugar na hindi pa malinaw ang patakaran.
At pangatlo, kahit maraming bangko ang nasa RippleNet, hindi pa lahat ay gumagamit ng XRP bilang tulay or bridge. Sa market impact, ang mga isyong ito ay maaari pong pansamantalang pumigil sa mass adoption. Pero habang dumarami po ang regulasyong pumapabor sa crypto, posibleng bumilis din ang institutional usage ng XRP. Bilang panghuling katanungan ay ano po ang sinasabi ni Smoke tungkol sa bagong yugto ng XRP? Sabi po rito ay Smoke's post signals that XRP has moved from a speculative asset to a functional enterprise utility. When combined with RippleNet and ODL, XRP is now leveraged by firms seeking faster, cheaper, and cross-border liquidity. Ayon po sa ulat ni Smoke, sa XRP ay hindi na basta speculative token. Siya ngayon ay isang functional enterprise asset na ginagamit ng mga kumpanya para sa mabilis at murang cross-border liquidity. Sa tulong po ng RippleNet at ODL, nagiging bahagi na si XRP ng tunay na operasyon ng mga global payment firms. Sa market impact, ang paglipat po ng XRP mula sa speculative patungo sa functional utility asset ay magandang indikasyon ng long-term stability. Kaya posible pong magdulot ito ng sustained bullish trend sa susunod na taon. At bilang panghuli, ang aking opinion naman po tungkol dito ay makikita natin na si XRP ay dumadaan sa napakahalagang transformation. Mula po sa pagiging investment token, isa na siyang tunay na tool sa mga transaksyong pangnegosyo. Ang ganitong pagbabago ay nagpaapatibay po sa pundasyon ng kanyang halaga sa market. Pero bilang mga traders at investors, kailangan pa rin natin na maging maingat. Dapat po nating bantayan ang mga regulatory updates at liquidity data dahil ito ang makakaapekto sa kanyang presyo sa maikling panahon. Sa kabuuan, si XRP po ay hindi na lang simpleng crypto. Siya ay nagiging bahagi na ng global payment system. Kung magpapatuloy po ang ganitong direksyon, malaki ang posibilidad na si XRP ay maging isa sa mga pinaka-importanting digital assets sa modern economy. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.